Hi there mga kasinag! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video ay magkakaroon nga tayo ng another tutorial video which is patungkol nga po sa mga eSIM na tinatawag. Yung eSIM mga kasinag, for the sake of others na hindi pa talaga familiar sa eSIM, ito na po yung parang modern type of SIM. Kasi nga mga kasinag, wala na po itong physical SIM unlike before, di ba, na kailangan bumili ng mismong card para nga masabi na may SIM ka. Ngayon mga kasinag is digital na siya. Wala siyang physical SIM pero magkakaroon ka ng SIM. Pero yun nga, electronic SIM card po siya or digital SIM card po siya. Ngayon mga kasinag, if you're interested, kaya ka nandito sa ating video for today, ay panoorin mo hanggang dulo ang ating video. Kasinag, eSIM ang ating pag-uusapan ngayon at tuturuan ko nga kayo kung paano nga bumili, paano i-insert sa cellphone nyo, paano gamitin, yan, something like that. And probably isa ka sa mga iPhone user na gusto mo ring maging dual SIM yung phone mo. So, don't you worry mga kasinag, tuturuan ko kayo kung paano nga ba ma-achieve lahat ng yan dito nga sa ating video. So nga pala mga kasinag, ang gagamitin nating eSIM for today is yung Globe kasi yun po yung malakas na signal dito sa amin. Dito nga sa ating eSIM, which is Globe, ang kailangan lang nating gawin is i-install po yung Globe One app. At kung meron na kayo, i-open nyo lang yan. So dito nga sa bandang baba mga kasinag is makikita mo dyan, purchase a local prepaid eSIM or yung purchase an eSIM for PH visitor. So, since Pilipino tayo, doon po tayo sa may purchase a local. Okay? So, ayan mga kasinag, mag-check po siya kung compatible ba yung eSIM sa device mo. At kapag okay na yan mga kasinag is magpuproceed ka na nga sa mga iba't ibang steps. So, kung sakali man gusto nyo pang basa-basa ng additional information at magkaroon kayo ng additional knowledge regarding sa eSIM, magpuproceed lang kayo dyan sa may step 2. Pero for this video, mga kasi nag-i-skip na natin yan. So, doon na tayo kagad sa may step 3, which is yung purchase and download your eSIM. Nagbigay siya dyan ng parang paalala na sabi niya, before you buy your Globe eSIM, please check that. So, dito mga kasinag, since wala nga tayong physical SIM, i-purchase natin siya online. So, kailangan po talaga natin ang stable internet connection. So, yun nga, yung unang step kanina, dapat yung bibilihin, yung gamit po nating device is compatible po siya doon sa eSIM. Yung pangatlo is, you have eSIM slot available and your device is not locked to a carrier. So, just in case man mga kasinag na hindi kayo familiar dito at hindi nga compatible yung device ninyo, meron naman pong show me how dyan at kayo na lang pong bahalang mag-discover. What? So, hindi po sa tinatamad ang atin ninyo mga kasinag kasi honestly mga kasinag, hindi rin kasi talaga ako super duper familiar sa mga ganyang forte, especially kapag nakalock daw yung nakalock sa carrier, yung mga ganyan. Hindi talaga po ako familiar. So, ayokong magmagaling dito mga kasinag. So, I'm just sharing what I can share and yung mga sure talaga akong mga information lang yung talagang sinishare ko sa inyo mga kasinag. So, kapag okay na nga yung tatlong yan mga kasinag is continue lang po tayo. So, the first thing that you have to provide is yun nga pong email address. Kaya po kailangan nating mag-provide ng email address mga kasinag. So, dito po kasi sa email address, doon po nila mismo isi-send yung eSIM ninyo and of course, yung instruction kung paano mo nga siya i-install. Okay? So, pagkatapos niyan mga kasinag, kapag nakapag-provide ka na ng email address is, kailangan mo lang naman pumili nung payment method na gagawin mo. Dito sa payment method mga kasinag, dalawa lang po yung pagpipilian natin dyan. It's either GCash payment or debit or credit. Yan lang po. So, wala po tayong cash on delivery ha. Hindi po yan parang mga parcel natin. Okay? So, kapag nakapili ka na, is ilalagay mo lang yung mga details para nga ma-proceed na yung payment. And in my case, mga kasinag, I choose the card payment.
Kapag okay na yung payment ninyo mga kasinag, eto na po yung makikita natin na sinasabi niya dyan is almost there, just install your eSIM. So, ito nga mga kasinag, magre-remind po siya ulit na meron po tayong stable internet connection. And yung isang reminder niya dito, di ba, napaka basic lang, pero kung tutuusin natin, may sense kasi. Mga kasinag, very maselan po ang pag-i-install ng eSIM natin. Kaya kapag gagamitin po natin or kapag magpo-purchase tayo or mag-i-install na tayo, is see to it na nasa atin po mismo yung device na pag-i-installan natin nung eSIM. So, ayan mga kasinag, ang gagawin lang natin dito is download eSIM to this phone. Kapag yung gamit mong device, doon mo siya mismo i-install. At kapag hindi naman, syempre, install eSIM with QR code. So, ito po yung halimbawa, ako may nakisuyo sa akin na bumili ng eSIM. Tapos yung phone ko, nandun yung, i-show niya doon yung QR code. And then kung sinong gagamit or kaninong phone mai-install yung eSIM, ipapa-scan lang po natin. Dito sa part na to mga kasinag, ang pinili ko po is yung download eSIM to this phone since that time mga kasinag, kung saan ko nga po nire-record tong phone na to, is dun ko po i-install yung eSIM na pinurchase ko. Pindutin lang po natin yan and then i-show niya dyan na dina-download na nga po yung eSIM natin. And then magpa-pop up po yung ganito na sabi niya activate new eSIM. Syempre, allow lang po natin yan. And then ganito po yung lalabas mga kasinag. And i-wait lang natin siya. So kapag okay na, continue lang po. And then antayin lang po natin siyang ma-activate. Kapag okay na, ito yung makikita natin and then pipindutin lang natin yung done. And ayan, ito na po yung makikita natin. So, for your information mga kasinag, itong screen record na to mga kasinag is iPhone po yung gamit ko. iPhone 11 po. Ayan, so makikita natin, meron na tayong dalawang SIM. Meron na tayong primary and secondary po na SIM. So, ito automatic na siya na may SIM card na SIM or phone number na nakalagay. So, hindi na po tayo yung mamimili or mag-i-encode o mag-i-input nung mismong gusto nating number. So, ayan, isi-set up na lang siya. Nagpapaset up siya sa phone ko at that time eh. So, ito pinapakita ko lang yung pinaka-process niya mga kasinag. Ayan, so may mga settings pa siya na ipapop up. So, kayo na pong bahalang mag-setup niyan sa phone ninyo. With that, mga kasinag, ganun lang po. Napakasimple yung pag-purchase and yung pag-install po ng mismong mga eSIM natin. Okay, so since bago po yung SIM card natin, I do suggest mga kasinag na i-diretso nyo na po siyang i-register. Kasi unlike before, ngayon po, kailangan na po nating i-register yung mga SIM card natin, especially kapag mga bago yan. Kasi nga po, pag hindi natin yan na-register, mga kasinag, magdi-deactivate po siya. For the continuation, mga kasinag, eto na lang po, papakita ko po yun sa inyo yung process kung paano po ba mag-register ng ating SIM card. This video is not sponsored, mga kasinag, pero yun nga, maganda po kung mag-i-install po kayo ng mga Globe One app nyo, kung Globe user po kayo, or yung smart po na app, kapag smart user naman po kayo, para nga hindi na kayo mahirapan sa pag-register ng mga SIM card po ninyo. So, dito mga kasinag, kapag mag-register po tayo ng SIM card natin, is kailangan lang po natin yung mga valid IDs natin. And then, kagaya nga nito, yung mga hihingiin po ng information, is ipo-provide lang po natin. So, sa pagre-register ng SIM card natin mga kasinag, nandito naman na yan. So, see to it po na hindi po tayo below 18 years old or hindi na po tayo minor. Kapag sakali man po na minor tayo, pwede po tayong mag-seek help sa mga guardian po natin or sa parent po natin. So, eto po, sa ID po na kailangan po nating i-prepare is kailangan po natin yung mga government-issued ID, such as yung mga passport, driver's license, yung national ID natin, yung sa SSS ID, PRC ID, or UMID card ID. So, yun lang po yung mga tinatanggap nila. So, dito mga kasinag,
hindi ko napansin yung 1, pero nasa step 2 na tayo, which is yung choose your registration type, sabi niya. So, mamimili ka lang naman dyan. So, next step natin mga kasinag is yung kailangan na dito yung ID mo tsaka yung selfie. And then, kapag katapos niyan mga kasinag, i-provide na po natin yung mga supporting information natin. So, dito mga kasinag, parang nagsisensus ka lang. Ayan. Ibibigay mo lang yung lahat ng hinihingi niya. Fill upan nyo lang po. So, after nyo nga pong ma-provide lahat ng information, doon nga po sa step 4, mga kasinag, is last po, yung i-review mo lahat yung mga binigay mo kasi baka namali ka ng input, ganyan. So, double check nyo lang naman siya dito, mga kasinag. So, kapag okay na po, mga kasinag, continue lang po and then, i-check lang po natin yan. Tapos, yan na po yung lalabas. Pa-process na po nila yung SIM card registration natin. Mabilis lang naman siya mga kasinag. So, congratulations! Your SIM is now registered. So, eto mga kasinag, pwede po ninyong i-screenshot to, yung reference code ninyo. After nun, makaka-receive ka na rin ng verification or confirmation nga from Globe or Smart na registered na nga po yung SIM card ninyo. So, makikita ninyo dito nga sa iPhone ko, ayan. So, sa taas na part, mga kasinag, dalawa na po yung SIM card ko. Meron tayong Globe and meron tayong, yung Smart talaga yung may physical SIM dito, mga kasinag. And yung eSIM nga po natin dito is yung Globe. So, ayan, makikita nyo rin siya dito ulit na meron na nga po tayong primary and secondary na SIM card. One thing more mga kasinag, kapag bago yung SIM card ninyo at inopen nyo nga po yung Globe One app at hindi pa registered yung SIM card nyo, makikita nyo siya dito mga kasinag na nakalagay po is unregistered. So, eto mga kasinag, para makita ninyo na successful nga yung pagpaparegister ninyo sa SIM card nyo, is eto dapat yung makikita natin, which is yung registered. So, dito mga kasinag, as you can see, yung una natin na kakabiling SIM card is unregistered siya. And after po nating i-register siya, at nakita naman ninyo yan step by step, is eto na nga po yung makikita natin na registered na po yung account natin. At kung nakaabot ka nga sa minute ng video na to mga kasinag, I thank you so much. And I'm hoping mga kasinag na this video po ay nakatulong sa inyo. So, hanggang dyan lang naman na mga kasinag, nasabi ko na yung part ko. Kung may mga question kayo, clarification, mag-comment po kayo dyan and I'll answer based on my knowledge. At itatry ko pong tulungan pa rin kayo sa mga katanungan ninyo. Again mga kasinag, thank you so much. I am your Ate Aren, ready for the worst, hoping for the best. So, see you sa ating next upload!